At dalangin po namin na patuloy po niyong makatagpo ang kabutihan po ng Diyos. Amen? Hallelujah. So ang ating pong topic is about I'm holding on to you, God's promises. By the way, ako po si Brother Joseph sa hindi pa ho nakakilala. You can call me Joseph, Otep, whatever you want. No? At patuloy lamang po nating i-enjoy yung kabutihan ng Diyos. Amen po. So bago po tayo magsimula, tayo po'y magsitayo. At sabay-sabay ho nating ideklara ang salita po ng Diyos. Sabi mo, akin ito. Amen. Sige po, sabi ho dyan. Okay, sabay-sabay po natin basahin at tayo po'y mananalangin. Amen? Come on, let us read. The promise is for you and for your children and for all who are part of, for all whom the Lord our God will call. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Father God, we thank you for this afternoon. Salamat, Panginoon, sa presensya mo na tunay nga pong aming kalakasan. At sa hapon pong ito, Panginoon, nahayaan po namin ang kabutihan mo, ang katapatan mo, ang iyong mga pangako, Panginoon, ay patuloy ho namin pong pag-aralan, amin pong saliksikin, at higit po naming maunawaan, Panginoon, na kailanman, Panginoon, na hindi po kami iiwan at pababayaan. Salamat, Panginoon. We hold on to your promises, Lord. At sa lahat, Panginoon, ng mangyayari ngayong hapong ito, wala pong ibang maitataas kundi ang kabutihan at ang katapatan po ninyo. Salamat, Panginoon, sa mga puso at tao na narito ngayon na bukas na tumanggap ng iyong mga gandang salita. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat yung magsabi ng Amen. Okay, so umupo na po tayo. So, yan po ang ating topic. At alam niyo po, bago ko po simulan, ay alam niyo po ba, familiar ho ba kayo sa sports na ito? Sige nga po, since masyadong trending po nga Olympics ngayon, at alam ko naman, nakaka-relate po kayo. Nakailang ginto na ho tayo? 2, okay. So, sino ho ba dyan na mag-change na ng career sa buhay? Okay? Medyo banat-banatin nyo na po yung mga niyan, baka pwede pa yan, okay? So, next yan, sabi dyan, familiar po ba kayo sa sports na ito? Asan na ba yan? Yan, tingnan nyo, naghang, okay, naghang lang. Okay, so, kung makikita po nyo ito, related po ito sa ating pag-uusapan ngayong hapong ito. At alam ko po, makaka-relate po ang bawat isa. Amen? Excited po ba kayo? Okay, so yan. So, asan na? Andiyan na ba? Yan. Yan. Basketball ho ba yan? Mukhang table tennis no? Hindi. Ano ba yan? Wrestling. Akala ko tumbang preso Okay, so sino ang pamilyar sa laro na yan? Pamilyar dyan, no? Yung wrestling. Ng 2 koponan, no? Pinapakita ko dito yung lakas, no? Yung tibay. Kung sino po ang di mapapatumba. Amen? So sabi ko ng Google, so yan, ang wrestling daw po is a general term or a combat sport between the 2 competitors. Yan. Involving grappling type. So sabi ho doon, tinignan ko ng grappling, parang yung mapatumba o yung ano bang tawag doon? Pakikipagbuno. Yun, pakikipagbuno. Okay? The main objective daw po ng laro na ito ay to pin down the opponents so they're onto the mat. Ibig sabihin po, ang pinaka-main goal po ng laro na yan is kailangan mong mapatumba. No? Mapatumba mo yung kalaban mo. Okay? Gaano man niyang kalaki, gaano man niyang katikas, make sure, pag lumaban ka sa laro na yan, ang main objective mo is mapatumba mo siya. Unless na hindi mo siya mapatumba, ikaw ang mapatumba, ikaw ang talo. Amen ba? So, yun po yung pinaka-objective po ng laro na yan. Okay? At tinignan ko, sabi ko nga, sabi po ng trivia dyan, even nung 700 BC pa daw, even the panahon pa daw po ng mga Romano, yan na daw po yung laro na sinimulan daw ho nila. Amen? But I think
kung uso na po ang gold medal noon, kung panahon na po ng Olympics noon, meron na pong nanalo. Right? Meron na pong nakakamit po ng gold medal. No? At alam ko, kilala niyo ito. Kung familiar po kayo, meron pong kwento sa Bible na nakipagbuno din. Yan, nakipag-wrestling din. At alam ko, kilala niyo ito. Lalo na yung mga pastor natin. O sa mga bago nating kapatid, isang malaking bagay na malaman nyo. Nung palang panahon pa ng lumang tipan, ay mayroon ng pakikipagbuno, may wrestling na. Okay? So, sino po ito? Sino yan? Yes, tama po kapatid. Si Jacob po yan. Okay. So, sino po nakakilala kay Jacob? Okay, alam po yung mga umaten po ng Sunday School, kilala ho nila si Jacob. No? At yung kwento po ni Jacob, mababasa po natin sa Genesis chapter 32, verses 22 to 32. Pero bago ho tayo magpunta dyan, pasadahan muna ho natin kung sino ba itong si Jacob? Ano po ba ang buhay niya dati? Okay, sino ho nakakilala sa kanya? Taas ang kamay? Okay, lahat tayo nakakilala. Pero sa pakinabangan po ng lahat, pakikilala ko po sa mabilis na pananalita kung sino po si Jacob. So si Jacob po, ang kanya pong tatay ay si Isaac. Okay. So si Jacob po ay mayroon pong kapatid, sino pong kapatid niya? Si Esau. Okay. Si Esau at si Jacob po ay magkambal na magkapatid. Ang kanila pong ina ay si Rebecca. Yan, si Rebecca. So itong magkapatid na ito, ang panganay po ay si Esau. At ang bunsong kapatid po ay si Jacob, syempre si Jacob. Si Esau po ay sinasabi po sa Biblia ay paboritong anak po ni Isaac. Okay. Kasi po itong si Esau po ay parang wrestler eh. Batak po ito. Okay? Mga ngaso. Okay? Opposite po siya ni Jacob. Kasi Jacob po taong bahay. Sino po mga taong bahay dyan? Taas ng kamay. Okay. Mga team bahay dyan. So, team bahay, team labas. Okay? So, kung team labas po kayo, kay Esau kayo. Kung team bahay kayo, kay Jacob kayo. Okay? Pero ito po ang malapit sa kwento na yan. Kung paano po, alam niyo po, kung paano po na-twist yung kwento. Okay? So, sa Biblia po, no, mahalaga po ang pagiging isang panganay. Okay? So, yung pagiging isang panganay po, nandyan po yung rights, nandyan po lahat yung blessing, yung karapatan. Okay? So, meaning to say, sino po dapat ang pinagpala? Si Esau, kasi siya yung panganay. Amen? Pero, na-twist po yung kwento. Okay? So, na-twist po yung kwento, na-convert po kay Jacob. Okay? So, sa mga hindi po nakakaalam, so, itong si Jacob po na ito, kung si Esau po ay paborito po ng kanyang tatay na si Isaac, ito naman pong si Esau ay mama's boy. Ay si Jacob ay isang mama's boy. Meaning to say, lahat po ng pabor doon ay nandun po sa kanyang, paborito po siya ng kanyang nanay. Okay? So, dumating po yung time, bibilisan ko na lang po, dumating po yung time, matanda na po si Isaac, at kailangan na po niyang ibigay yung kanyang blessing. Okay? So, yung pong blessing na yun, napakahalaga po nun. Okay? So, inutusan po ni Isaac si Esau na ipangkuha siya ng kanya pong kakainin at ipaghanda, and after that, ibe-bless na ho niya si Esau. Pero may number one na marites. May nakasagap. Okay? Walang iba kundi ang kanyang ina na si Rebecca. Okay? So, ang ginawa po ni Rebecca, dahil mahal na mahal ho niya si Jacob, kinuntsaba niya ho, no? Nagkuntsabahan po itong mag-ina para ho yung pagpapala na i-release dapat po kay Esau ay mapunta po kay Jacob. Yan. So, ang nangyari po, no, sa madaling salita, nakuha ho ni Jacob yung blessing. Okay? So, sa mga verses, chapter 26, 27, mababasa ho nyo dyan, nakuha ho ni Jacob yung pagpapala na dapat po ay nasa kanya bilang isang panganay. Pero bago po nangyari ng lahat ng yan, kasi itong si Esau medyo pabaya eh. Hindi ho niya binigyan ng importansya yung pagiging isang panganay. Amen? No, yung responsibility, yung tasking, yung authority, isang aral din para sa atin na hindi ho natin dapat i-take for granted. Amen? Alam niyo ho, saan niya ho pinagpalit yung kanya pong birthright?
Saan? Sa isang pagkain, sa isang mangkok po, no? Okay? I don't know kung ano po yun. Sabi ho doon, nilaga. Okay? Pero dahil sa gutom niya, sobrang gutom niya, okay? Kaya ho niyang ipagpalit yung kanya pong karapatan, yung kanyang authority sa isang mangkok na pagkain. At itong si Jacob po, alam mo po, sabi ho sa yung description po ng pangalan po niya ay deceiver. Yan. O sa madaling salita, tuso. Yan, mapanglamang. Okay? So, yun po yung description ng kanyang pangalan. Ginawa ho niya itong pagkakataon para ibigay sa kanya yung authority. Dahil gutom ka, hindi ka pwedeng kumain na walang kapalit. Yan. So, ano yung kapalit? Ibigay mo yung birthright. Ako na yung may karapatan ngayon. So, itong si Iso, hindi ho siya naging, tawag po doon, hindi siya naging matalino. Hindi siya naging matalino sa pagpapasya. Okay? So, ibig sabihin, binaliwala ho niya yung kanyang pagiging isang panganay dahil sa gutom o dahil hindi importante para sa kanya. Okay? So, yun po, no? Nanakaw na yung kanyang pagiging isang panganay. At secondly, yun nga po, na-deceive po ng mag-ina, itong kanilang amang si Isaac, at yung pagpapala po ay nai-release na kay Jacob. Lahat po ng mga positibo, pagpapala, saan man siya pumunta, magtatagumpay siya. Amen? No, kahit yung lugar ay dry land, nandun pa rin yung blessings ng Lord, yung pagsama ng Panginoon. And kung magbabasahin niyo po yung kwento, totoo. Amen? Na ang Panginoon ay sumasama kay Jacob. Amen? Dahil nga po doon, no? So, meaning to say, nahuli po itong si Iso at wala na pong marirelease na blessing. Dahil naibigay na ho niya lahat kay Jacob. Okay? So, opposite po yung nangyari sa buhay po ni Iso. Kung ano po yung pagpapalang na-release po kay Jacob, ayun po yung opposite naman na nangyayari sa kanya. Amen? Namubuhay siya sa pakikilaban. Okay? So, galit na galit po itong si Iso. Okay? Galit na galit po itong si Iso at gusto niya pang patayin yung kanyang kapatid. Okay? So, ito na. Nagkuntsabahan po yung mag-ina ulit. Ang ginawa naman po ni Rebecca dahil mahal niya itong si Jacob, pinatakas po niya. Papunta po kay Laban. Okay? So, yan ha. So, itong si Laban, kapatid po ni Rebecca. Yan, mga Sunday school. Yan. So, kapatid ho niya to. At doon naman po niya nakatagpo yung kanyang mapapangasawa. Walang iba kundi si Leah at sino po isa? Raquel. Raquel po ba? Tama? Raquel? Raquel o Rachel? Oh. Sino po? Parehas lang, no? Kasi parang Tagalog po yung nabasa ko. Si Leah at si Raquel o si Rachel. Okay. So, nandun po yung dalawa na napangasawa ho niya. So, dumating po si Jacob sa buhay po nila Laban at siya po'y nanungkulan, nagsilbi, no? In more than 20 years. Amen? From nothing to something. Amen po ba? Bakit ko po nasabi from nothing to something? Kasi po dumating po si Jacob po doon ng walang-wala. Pero dumating po yung time sa buhay ho niya dahil kasama niya ho ang Panginoon, sumasa kanya ang Panginoon, pinagpapala ng Panginoon lahat ng hinahawakan ng kanyang kamay, kaya kahit ano pa yung hawakan niya at pamahalaan niya ay pinagpapala. Palakpakan po natin ng Lord. Kaya kapatid, kapag kasama mo ang Panginoon, surely magtatagumpay ang mga anak ng Diyos. Amen? So, pinagpapala, lumalaki yung kanya pong mga ari-arian. Ano ho ba ang sukatan ng ari-arian noon? Dami po ng tupa, dami po ng mga kanya pong inaalagaan. So, meaning to say, no, from nothing to something, nagkaroon na ho ng inggit itong kanya pong in-law, si Laban. Okay? Kasi kahit anong gawin niyan pandaraya, di ba? Kahit anong gawin niyang pandaraya kay Jacob, ay pinagpapala itong anak ng Diyos. Amen? Pinagpapala itong si Jacob at lumalagod, dumarami yung kanyang pinamamahalaan. So, sa madaling salita, not in good terms na rin sila.
Okay? Pero ang pangako kasi ng Panginoon, hindi doon eh. Amen po ba? No, hindi kasi doon sa place na yon. No, dumating yung time, no, na pinababalik na siya ng Lord doon sa lupang pangako. Doon talaga eh. Amen? Sabi mo, doon ka talaga. No, talagang doon ka ilalagay ng Panginoon, doon ka talaga niya i-bless pa more and more. Amen? So, babalik na. Pinababalik na siya doon sa lupang pangako kasama yung kanyang pamilya, kanyang ari-arian, kanyang mga alipin. Pero, may problema. Alam niyo po kung ano yung problema? Yung kanya pong kapatid. No? May takot po siya. Nangangamba ho siya na papatayin siya ng kanyang kapatid. Kaya po ayaw niyang bumalik sa pangako. Ayaw niya po bumalik sa kanila pong lupain. Dahil nangangamba ho siya na itong kapatid ho niya ay nag-aabang. Nagbabantay, nagmamanjag na upang siya ay patayin. Dahil nga, ninakawan niya hindi lang 1 beses, kundi 2 beses yung kanyang kapatid na si Iso. Amen? So, nangangamba ho siya, natatakot ho siya, hanggang sa nagpadala na ho siya ng kanyang pong mga offering. Di ba? Ganun tayo, di ba? Pag gusto po natin ng peace offering, nag-o-offer tayo ng something. No? So, ganun po yung ginawa po ni Jacob. Nagpauna ho siya, naghandog po siya, pero bago po lahat ng yan, kung titignan niyo po yung kwento, nandun na po yung pangako ng Panginoon. Amen po ba? Nandun na po yung pangako ng Panginoon na ikaw ay aking sasamahan, ikaw ay aking pagtatagumpayin. Amen? So nandun, pero nandun pa rin yung takot po ni Jacob na yung kanyang kapatid ay magiging banta ng kanyang buhay. At dito na po papasok po yung pakikibuno. Dito na po papasok sa Genesis chapter 32, verse 22 to 32, yung pakikibuno po ni Jacob sa isang anghel. No? Okay, so basahin po natin yan. At dito lang po tayo, dito po iikot yung ating, naintindihan nyo na ho yung kwento. Okay, amen. Madali lang naman pong intindihin, no? So, yung kwento po na yan, sabi ho dyan, sa verse 22, okay? Di yan, kapatid. Yan. So, sabi ho dyan, ng gabing iyon, bumangon si Jacob at sinama ang 2 niyang asawa, si Rachel at si Leah. Ang 2 alipin niyang babae at ang 11 niyang anak. At pinatawid sila sa ilog ng Gabok. Pinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-umaga. Next. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalingsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, bitawan mo ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, sabi po niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Amen? Next. Nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Sabi niya, sinabi ng tao, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel, na dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Amen. And then last po, sabi niya, nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot ang tao, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob doon at pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Peniel dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos. Nakita ko ang mukha ng Diyos, pero buhay pa rin ako. Sumisikat na ang araw nang umalis si Jacob sa Peniel. Palakpakan po natin ng Lord. Amen. So ito pong passage na ito, meron po kong ilang bagay na nakita. Meron po akong aral na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Maybe dumarating po kayo sa time na may takot po tayo ngayon. Maybe may mga problema tayo, hindi ko po alam kung ano man po yun. Pero hindi ko na po kayo patataasin ng kamay. Hindi naman po tayo exempted sa lahat ng pagsubok. Sino po yung iso ng buhay ho natin na kinakatakutan nating harapin? Sino ba itong mga problema na ito na nagbabanta sa buhay natin? Is either bang kalusugan? Is either ba pinansyal?
It's either ho ba, relasyon o komunikasyon sa pamilya, sa asawa, sa mga anak. Hindi ko po alam. Diba? Pero hindi po tayo exempted na may mga iso tayo sa buhay na nakakatakot harapin. Amen? May mga iso tayo ng buhay na hindi natin kaya eh. Hindi natin kayang harapin, hindi natin kayang panalunin yung laban. Amen? May mga ganyan sitwasyon tayo, kamukha ho ni Jacob, may takot, may pangamba, may pagbabanta, na alam niya na may pagkukulang, alam niya na may pagkakamali siyang nagawa. At once na nagpunta siya doon sa kanilang lupain, mangangamba ang kanyang buhay, ang kanyang angka ng kanyang pamilya. Pero ito po ang magandang aral na makakapulutan po natin sa kwento pong ito. No? At tignan ko po kung makaka-relate po kayo. Una, ang sabi ho dyan sa Genesis, kayang katagpuin ng Diyos ang iyong kagulumihanan. Kahit ako naguluhan eh. Okay. Kayang katagpuin ng Diyos ang inyong kagulumihanan. Ano ho ba yung mga kagulumihanan? Mga problema. Sitwasyong hindi na kaya. Problemang ang bigat-bigat. Amen? Gastusan na napakalaki. Amen? Ano po yun? Na alam mong kayang katagpuin ng Diyos. Sa sitwasyon po ni Iso, sa kanya pong pag-iisa, kinatagpo siya ng Panginoon. Amen? Sa inyong pag-iisa, kapatid, huwag kang mag-iisip na ikaw ay nag-iisa. Hayaan mo na sa iyong pag-iisa ay maranasan mong makatagpo ka ng Diyos. Amen? Pangalawa, ang presensya ng Diyos ay sa iyo. Amen po? Sabi ho ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala, hindi mo ako binabasbasan. Kapatid, kapit lang. Kapatid, manatili lang. Hold on. Amen? Huwag kang bibitaw sa presensya ng Diyos. Amen? Huwag kang bibitaw sa magandang pangako sa iyo ng Panginoon. Amen? Huwag kang titigil. Huwag kang mananawa. Huwag kang bibitaw. Dahil alam po natin, no, kapag sa piling po ng Diyos, kayang-kaya po nating magtagumpay. Palakpakan po natin ng Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos. You know, kapatid, no, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Ibig sabihin po, no, Lord, mananatili ako sa presensya mo. Kahit na may problema, kahit na may pagsubok, hindi ako bibitaw sa'yo. Okay? Pangatlo po, sabi mo dyan, kaya kang baguhin ng Diyos. Sino po naniniwalang kaya kang baguhin ng Diyos? Anong pangalan mo ngayon? Jacob ba? Gagawin kitang Israel. Wow. Amen? Kaya kang baguhin ng Diyos. Ang pangit ba na sitwasyon ng buhay mo? Feeling mo ang pangit? Feeling mo ang gulo? Kayang-kaya kong baguhin yan, sabi ng Diyos. Amen? May problema ka ba sa asawa mo? Ibigay mo sa akin. Kayang-kaya kong baguhin yan. Amen? Naniniwala ho ba kayo doon? Amen? Ang pangit ba na sitwasyon nyo? Ang gulo ba? Basta huwag kang bibitaw sa Lord, kapit ka lang. Kaya kong baguhin ang sitwasyon ng buhay nyo. Amen? Kayang-kaya ng Diyos. From Jacob to Israel. Sa pagiging isang tuso, sa pagiging isang pinagpala. Amen? Huwag po tayo bibitaw. And pangapat po, sabi ho dyan, kayang pagpalain ng Diyos ang iyong mga lakad. Sino po naniniwala doon? Kayang-kaya po ng Diyos pagpalain ng Diyos. Kayang-kayang pagpalain ng Diyos ang iyong mga lakad. Huwag ka lamang pong bibitaw, huwag ka mananawa. Amen? At huwag po tayo, tawag ho dito, titigil. No? Napatuloy ho natin makatagpo ang presensya ng Diyos. Okay? Kayang-kaya po ng Diyos. Sa atin, parang imposible. Sa atin, parang napakahirap. Pero ang Diyos po natin ay napakalaking Diyos na hindi ho natin malilimitahan. No? Sabi nga ho natin, kung ang tanong ng pagpapala mo ay parang singlaki lang din ng isang malaking barko, pero ang pagpapala pala ng Diyos ay singlawak ng karagatan na hindi mo kayang sukatin.
Sing lalim ng karagatan na hindi mo kayang sisirin. Amen. Sing dami ng bituin na hindi mo kayang bilangin. Amen. Ako minsan, nung wala pa ako sa Lord, sinubukan kong bilangin yung bituin, napagod ako. Kasi parang feeling ko lalong nanganganak eh. So wala pa akong tama po nun pero binibilang ko. Hindi ko talaga kayang bilangin. So, ganun ang Diyos. Amen. Ganun po ang Diyos sa buhay ho natin. Na hindi ho natin pwedeng limitahan. Na hindi ho natin pwedeng pangunahan o hindi ho natin sabihin na hindi kayang gawin ng Diyos. Hindi ako naniniwala po doon. Amen. Kung ang Diyos po natin ay nalilimitahan at hindi po niya kaya, ay magsiuwian na po tayo. Pero ang Diyos na pinakikilala ho namin sa inyo ay isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na kayang gumawa ng himala, isang Diyos na kumakatagpo ng iyong mga pangangailangan, isang Diyos na laging ang presensya ay nandyan, isang Diyos na kayang magbago ng sitwasyon, at isang Diyos na nagpapala ng buhay ng kanyang mga anak. Palakpakan mo pa minsan ng Diyos. Yan ang Diyos mo. Yan ang Diyos natin. Yan ang Diyos na kinadagpo ni Jacob. At nawa, yan din ang Diyos na lagi ho nating makatagpo. Amen? So kapatid, next sabi ho dyan, ano-anong mga pangako ang pinaglalaban mo? May pinaglalaban ka ba? Bilang isang boksingero, gusto kong manalo. Amen? Bilang isang bubuhat ng mga mabibigat na bagay, gusto kong mabuhat, gaano man yung kabigat. Yun ang kanilang mga gustong ipaglaban. Kaya po siya nakikipagkompetensya sa Olympics, di ba? Ikaw kapatid, anong laban o anong pangako ang patuloy mong pinaglalaban? Amen? Baka gaya ho yan ng isang lubid, na isang hibla na lang, mapapatid na. Di ba? O tila ba parang isang basag na pangarap na nag-scattered na? Di ba? O baga naman parang isang lugar na mahamog, wala nang nakikita. Wala ka nang nakikitang magandang pangarap sa iyo ng Diyos. Wala ka nang natatanaw na magandang pangako ng Diyos. Napapagod ka na ba kapatid? Di ba? Isang hibla na lang, bibitaw ka na. Amen. At salamat sa Diyos, marami-rami pa. Baka naman parang isang ilaw na nabusted na yan. Oh, maybe, tuluyan mo nang binaon at nag-rest in peace na yung mga pangarap ng Diyos sa buhay mo. Diba? Sana kapatid, no? Hindi yan parang isang hibla lang. Hindi ang buhay mo at pangarap mo at future mo ay parang mahamog na walang nakikita sa daan. O para tila baga na ayaw mo na. Suko na. Surrender na. Bagsak na. Sana po hindi ganon. Kasi po maganda po ang pangako ng Diyos. Sabi ho niya dito. Sabi ho sa Hebreo chapter 10 verse 23. Sabay-sabay ho natin basahin. Kapatid, magpakatatag tayo. Amen? Sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan. Sapagkat tapat ang alin daw po? Tapat po ba yung nangako? Amen. Tapat po ba? Sumigaw ng amen. Amen. Tapat. Amen. Kaya kapatid, magpakatatag ka. Sabi mo sa katabi mo, sa kaliwat kanan, magpakatatag ka. Amen. Magpakatatag po tayo. Amen. No, dahil yung pag-asa po na yan at ang nangako po ay totoo. Amen. No, so wag po tayong mag-aalinlangan. Lord, i-bless niyo ba ang buhay ko? Baka naman hindi. Hindi. Totoo yan. Amen. Lord, pag sumunod ba ako sa iyo, talaga mababago ang buhay ko? Oo naman. Ang Diyos ang nangako hindi naman ang tao. Amen? So, kapag po ang Diyos ang nangako, mapangahawakan. Amen? Pero kung ako po ang nangako sa inyo, mag-doubt na po kayo. Okay? Kasi sasabihin ko, pinangakuan ka na nga. Gusto po, tuparin po. Diba? Ganun ako bilang tao. Pero ang Panginoon, pag nangako, tutuparin niya. Amen? Tutuparin ng Panginoon yan. Promise, kapatid, tutuparin ng Panginoon yan. Amen? Hindi nga tayo bibiguin. Hindi ka niya ipahihiya. Amen? Hindi ka niya pagdadamutan dahil gusto nga niya ibigay lahat sa iyo. Siya yung tatay na giver.
Amen? Ibigay niya lahat sa'yo dahil para sa'yo talaga yan. Amen? So, wag po tayo magsawa dahil ang nangako daw po sa atin ay tapat. Tandaan niyo po yan, tapat po ang nangako, wag po tayong bibitaw. Amen? And next po, sabi ho dyan, meron po kong 4 na i-share sa inyo na W na dapat ho ninyong laging i-remind sa isipan po ninyo. Number 1 po, sabi ho dyan, is the word. Napakahalaga po ng word, ng salita. Anong salitang meron po tayo ngayon? Amen? Ang sabi po sa Genesis chapter 28, verse 15, ano pong sabi ho ng Panginoon kay Jacob? I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring back to you this land, and I will not leave until I have done what I have promised to you, unto you. Amen? So kapatid, no? Kung si Jacob, hinamnam lang, pinanghawakan niya po itong pangako na ito. Inuna na ho ng Panginoon yung salita eh. Amen? Inuna ho ng Diyos sa mga unang verse yan na ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Tinitignan kita. Amen? Pinanonood kita. Amen? Kaya kapatid, kung meron man challenges sa buhay mo, ay huwag kang matakot harapin. Huwag kang mangangamba. Amen? Basta alam mong meron kang word. Amen? Anong word na meron ka na magagawa mo lahat ng bagay? Anong word na meron ka na that God will supply everything? Amen? Anong word na meron ka? Do not fear. Amen? Anong word na meron ka, kapatid, ngayon na pinanghahawakan mo? Kaya tinuturo sa atin ng Panginoon ng kanyang salita ay lagi ho nating pinagbubulay-bulayan. Amen? So, lagi pong minimension sa atin dito sa iglesia, sa church, na yung salita lagi po natin pinag-aaralan. Kasi salita po, lumalakas tayo. Baka po nakakalimot tayo, baka po nagda-doubt na tayo, baka po nananawa na tayo. Balik lang po tayo sa salita. Amen? At yung salita po na yan, kapag ninamnam mo, katulad po ng kanta kayo na, You had been so good to me. God, I can't believe how you love me. Sarap, di po ba? Di ba? So, sino mga tinamaan kanina? Alam ko, sa pool kayo kanina, no? So, dapat meron pong salita na nagre-rema sa puso po ninyo. Amen? Pangalawa po is want o desire. Sabi ho dyan, the man said, Let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Amen? So kapatid, kailangan nagnanasa din tayo. No? May desire, may pagnanasa, no? Na wag po tayong gigive up. No? Wag po tayong hihinto. Na wag po tayong surrender unless na makuha ho natin yung pagpapala para sa ating lahat. Amen? Pangatlo po, we need to work. Ano pong work? Sabi ho dyan, Therefore, my beloved, just as you have always obeyed, not only in my presence, but now even more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. And then 13 po, for it is God who works in you to will and to act on behalf of His good purpose. Kapatid, no? Siyempre, kapatid, wag din tayong hihinto. Para yung pangako, patuloy ho nating maranasan, para yung pangako ay ma-claim talaga natin. Baka sa unang takbuhan pala ng buhay po natin bilang isang Kristiyano ay ayaw na ho natin. Kailangan po tuloy-tuloy. Di ba? Sino ba pwede maging model dito ng maganda katawan? Ako si Kirk. Di ba ganun po kapag nagba-bodybuilder, di ba? Kailangan in progress, di ba? Tuloy, tayo ka nga, Mark. O yan po yung magandang model. Okay? So we need to work out. We need to work out, no? Kailangan din po nating gawin, no? Patuloy doon kailangan din po nating humakbang. Amen? No? Na gawin at sumunod.
Kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yung promise, nandyan yan. Amen? Pero, kailangan din po nating gumawa. Yung biyaya, nandyan. Yung grasya ng Diyos, laging nandyan, nag-uumapaw. Pero hindi pwede laging biyaya lang nandyan. Kailangan we need to work out din. Okay? We need to seek. Yun, yung tamang term. We need to seek that. No, gusto mong patuloy na manasan yung presence ng Lord, i-work out mo din yan. Amen? Kung gusto mong lumago sa Panginoon, i-work out mo din yan, kapatid. Okay? Para lumalim ka sa salita ng Panginoon, you need to work out also. Okay? Amen? And last po, sabi dyan, yung worth. Ano yung worth? Na sabi ho dyan yung value mo. You need to know your worth. No? Yung kahalagahan mo. Kung ano ka, sino ka. No? Ano yung katayuan mo sa Panginoon? Sabi ho dyan sa Isaiah, since you are precious and honored in my sight, and because I love you, yun ang pinakamasarap na sinabi ng Diyos, I will give people in exchange for your nation, exchange for your life. So do not be afraid, for I am, and I will bring your children from the east and gather you from the west. So yan po ang sabi ng Panginoon sa Isaiah, di ba? Napakasarap po, di ba? Alalahanin mo na napaka-precious mo sa Lord. You are so honored in His sight. Amen? And mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Diba? Kaya si Jacob, mahal ng Diyos eh. Naniniwala po ako. Diba? Kaya pinagpala ho niya si Jacob eh. Ikaw din kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos kahit na may problema ka ngayon. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya titigilan. Diba? Kahit nasang kanlupalop, hahanapin ka ng Diyos. Kakatagpuin ka ng Panginoon. Dahil mahal ka niya. Napakahalaga mo sa Diyos. And you need to know your worth. Ano yung value mo? You need to know your identity. Kailangan alam mo ano yung standing mo sa Lord. Kung sino ka at ano ka. Diba? So, kapatid, no? Hindi basta-basta lang yung tumawag sa atin. Hindi kung sino-sino lang. Kaya hindi ka lang basta Kristiyano. Diba? Ikaw ay isang blessed Christian. Amen? Prosperous Christian. Diba? Victorious Christian. Amen? Okay? Piling mo hindi, piling mo lang yon. Ang laging sasabihin sa iyo ng Panginoon, pinagpala ka, nagtagumpay ka, kasi nagtagumpay ako. Diba? Amen? Naghirap ako para ikaw ay yumaman. Diba? Sa aking mga latay, ikaw ay gumaling. Amen? Amen po ba? Lagak mo sa akin ang iyong mga kabigatan dahil ang pamatok ko magaang. Amen? So yun ang Diyos mo, yun ang worth mo. Amen? At, kapatid, sabi nga dito, yung presensya ng Diyos ay laging sumasayo. Amen po ba? And then next po, sabi dyan, remember your promise to me. Sabi ko sa Psalms 119, verse 49 to 50. Remember your promise to me. It is my only hope. Your promise revives me. Ganun ho ba kayo, kapatid? Kapag ho ba nararamdaman nyo yung, nababasa nyo po yung pangako po ng Panginoon, napapalakas po ba tayo? Kapag ho ba kayo umaawil sa Diyos, sinasabi ho ng kanta na, you are so good to me, and I can't believe. Nare-revive po ba yung puso nyo? Ganun ho ba? Kasi paano na eh? Pa-flatline na eh. Pa-flatline na yung pag-hold on mo sa Lord eh. Pero salamat sa Diyos, ni-revive yung mga puso nating natutulog, yung mga puso ho nating minamantika na dyan, yung mga puso ho natin dyan napawala na ho ng pulse. Salamat. Your promise revives me and it comforts me in all my troubles. Ang sarap po, no? Kapag naaalala mo yung sinasabi ho ni Haring David na may problema siya, may kinakarap siyang challenges. Amen? But God, no, reminds him na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. And even us, no, kapatid, no, ano mang isaw na meron sa buhay natin ngayon, still,
Nauna na yung salita eh. Sabi ng Panginoon kay Jacob, hindi kita iiwan, ako'y nagmamasid sa'yo. Kaya nung oras ng kanya pong pag-iisa, kinatagpo siya ng Panginoon. No? Sinamahan siya ng Panginoon. At ganun din po tayo, kapatid. Wag na wag po tayong titigil manalangin. Wag na wag po tayong titigil na humawak sa kanyang mga pangako. Wag na wag po tayong titigil na maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? At kapag nakita ng Panginoon yung puso mo, sino ba to? Si baby? Gagawin nating blessed baby ang pangalan. Alam mo, wala na niyo ba? Kasi hindi siya pumitaw. Hindi niya ako hinayaan na i-bless ko yung buhay niya. Amen? Kaya kapatid, no, kapit lang. Kapit lang sa salita ng Diyos. Kapit lang. At wag po tayong ihinto. Dahil napakaganda po ng pangako ng Panginoon. I will never leave you. I will not forsake you. Amen. You are so precious in my sight. And I love you, sabi ng Panginoon. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa kabila ng iyong kagulumihanan, sa kabila ng iyong kabagsakang sitwasyon, mahal kita. Hindi nagbabago yon. Ang sabi ng Panginoon, mahal na mahal kita. Tayo po'y magsitayo. And before we pray, let us sing this song. It reminds us, it revives us how God so loved us. At awitin po natin ang awit na ito, kapatid, ng buong puso. Dahil magre-remind ito ng kabutihan ng Diyos sa buhay ho natin. Amen? Praise God. Hallelujah. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how
I can't believe how you love me. What a friend you have been. You have been so good to us, Lord. Oh, how you love us. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid a price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You are so good, Lord. I just want to thank you, Lord. You are so good, Lord. Oh God. Oh God. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Yes, you are God. And we just want to thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. Oh, you are so good. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Yes, you are. What a friend. Sige kapatid, maging awitin mo. Minsan pa, you are good. So good to me. God, I can't believe how you bless me, how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I Yes, can't Lord. believe how you love me. How you love me, Lord. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Father God, we thank you. And we just want to say thank you, Lord. Panginoon, marami pong salamat sa hapon pong ito.
Sa kabila, Panginoon, ng mga battles that we have, Lord. Sa kabila, Panginoon, ng mga sitwasyon na meron kami. God, you are so good. God, you so love us, Lord. And we just want to say thank you. For you are faithful. Salamat, Panginoon, sa hapon pong ito. Alam ko, Panginoon, na mga kapatid ay napalakas ngayong hapon. Nakapulutan po namin ng aral, Panginoon, na huwag po kaming titigil, na huwag kaming bibitaw, na huwag kami, Panginoon, manlulupaypay sa pagsunod at pagmamahal sa iyo. Panginoon, dumarating man ang panahon, ang pagkakataon, na tila baga, Panginoon, kami, Panginoon, ay nalulugmok. Kami, Panginoon, ay nahihirapan. Kami, Panginoon, ay nabibigatan. Ngunit salamat sa magandang pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami pababayaan. Salamat, O Diyos, sa hapon pong ito at ang mga salitang natanim sa puso ng aking mga kapatid. Patuloy po naming alalahanin, Panginoon, kung ano yung identity namin bilang mga anak mo. That we are blessed, that we are prosperous, Lord, that we are victorious, God. Kaya, Panginoon, ito kami. Ayun kami. At ang katayuan po namin, Panginoon, at ang pagkakakilanlan namin ay na kay Kristo, ang aming identity. Salamat, Panginoon. Sa hapong ito, pinagpapala ko po ang mga kapatid na narito ngayong hapong ito. At sa mga nanonood po ng live, we speak blessing, Lord. We speak, Lord, yung pag-ibig mo, Panginoon. We speak, Lord, yung goodness mo sa mga kapatid na naabot, Panginoon, ng gawaing ito. Salamat, Panginoon. At alam namin, O Diyos, patuloy po kami, Panginoon, magtatagumpay. At ang pagpapala ay laging sa amin. Hindi kami matatakot, hindi kami mangangamba, at hindi kami, Panginoon, magugulumihanan sa mga pagsubok na amin pong kakaharapin. Alam namin, Panginoon, ang presensya mo ay lagi naming kasama. Kami magtatagumpay, kami, Panginoon, ay makakatanggap ng magandang balita dahil ang Diyos namin ay mabuti at tapat. At anumang hamon na meron kami ngayong hapong ito, alam namin magtatagumpay kami. Lalakad kami sa katagumpayan at gagawin namin ang tagumpay dahil ito po ang iyong pinangako sa amin. At ang lahat ng hamon na meron kami, O Diyos, walang-wala sa iyong harapan. Kayang-kaya mo ang anumang hamon na meron kami dahil ang tawag namin ay patungo sa katagumpayan. Oh God, we thank you. And we just want to thank you. We just want to honor you, Lord. Lord, once again, we need to hear your voice. May kukwento lang po, kapatid, as kanina po pag-worship natin. Di ko lang pasabi na, Lord, nag-worship tayo before. I see a great angel spreading up his wings. And the radiant of that angel, napaka-powerful. Tinatanong ko, Lord, ano to, Lord? Na-confirm through the message of Brother Joseph. Amen? No? Jacob na-encounter an angel. I believe that is God. Amen? Amen? Tinatanong ko, Lord, ano to? Kaya hindi ko lang masabi, pero nakakita ko na angel na bila nag-spread ng kanyang wings. I know it's not just an angel. That is our God. Amen? Kung meron daw po tayong darkness, sabi ni Lord, si Jesus na nag-wrestle sa atin, now it's the time to change you. Jacob is a deceiver. Nung binago ng Panginoon ang pangalan niya, laging prince. Amen? Amen? Kapatid, sa gabing ito, kung may mga cloudy darkness sa buhay mo, the Lord is making powerful right now. Amen? Babaguhin ka ng Panginoon. Babaguhin ang sitwasyon mo.
babaguhin ng Panginoon. Nakita ko, I thank the Lord. Amen? Kung may mga nice mong isuko pag nakatagpo mo si Lord, sabing gano'n, He will change you from natural to supernatural. Amen? From ordinary to extraordinary. Kaya sabi ko, bago matapos ang gawain, hindi ko lang there's a great angel. Nagpapakita lang sa atin, sanctuary. The Lord will change us. The Lord will prosper you. Amen? Kaya ibigay na natin sa Lord. Amen? Maraming salamat. Sinare ko lang po yung vision. Palakpakan natin ang Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Once again, let us sing. For your forgiveness. Tama ba? Hallelujah. You had been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. How I love you. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Once again, tignan mo yung katabi. Sabihin mo, hindi ka naging isa. Kasama mo ang Diyos. Sige, iparanas mo yung pag-ibig ng Diyos, kapatid. Right now, come on. Spread the love of Jesus. Kapwa babae, kapwa lalaki, embrace and express the love of Jesus. Come on. Thank you. Hallelujah. Sige po, once again, come on, taas po natin ating kamay. Lord, we give back to you, Lord, all the glory, all the honor, Lord. Oh, Lord, all the praises, oh God. Sa lahat ng nangyari ngayong hapong ito, Panginoon, ibinabalik po namin ng maingat ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagsamba ay tanging sa inyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng minahal ay magsabi ng Amen. Hallelujah. God bless po sa ating lahat.